Ito lang ang pelikulang tumagal ng 30 taon, bago natapos. Dalawang world-class na direktor, sina Kubrick at Spielberg, ang nagbuhos ng kanilang puso't isipan. Mabuti na lang at pagkatapos may palabas ay agad itong naging blockbuster sa buong mundo, at binigyan pa ng milyon-milyong tao ng 8.7 na napakataas na rating. Naghain ng masaganang hapunan ng pamilya para sa kanilang anak, ngunit ang kanilang ampon ay nakatingin na lamang at nagugutom. Akala ko'y hindi siya pinapahalagahan, pero hindi pala ganoon ang totoo. Nang makita niyang binuka ng kapatid niya ang bibig, at ipinagmamalaki ang kinakain, hindi pinansin ni David ang pagpigil ng kanyang larwang oso. Sinadyang agawin ang pagkain ng kapatid, at nilamon ng malalaking kagat. Nang makita ito ng mga ampon na magulang, agad silang sumigaw ng pagsaway. Ngunit huli na ang lahat. Binuksan nila ang tiyan ni David, at may nakuha silang isang microchip na may bahid ng pagkain. Isang robot pala siya. Habang nililinis ng teknisyan ang microchip, habang pinagbabawalan ng batang robot na huwag nang kumain pa. Pero hindi naman pinansin ni David ang kalagayan ng kanyang katawan. Sa halip ay kalmado niyang inaliw ang kanyang ina na nag-aalala. Okay lang po, Mama, hindi naman masakit. Pero hindi niya alam na siya ay isang pamalit lamang sa pamilya, ang tunay na anak ng mag-asawa. May nakamamatay na sakit siya at malapit nang mamatay. Hindi kinaya ng asawa na lagi na lang malungkot ang kanyang asawa. Kaya naman, nagdesisyon siyang mag-isa na dalhin sa bahay si David, ang robot. Noong una, ayaw na ayaw ito ng asawa niya. Hindi lang dahil sa tingin niya ay katawa-tawa na palitan ang kanyang anak na totoong tao ng isang malamig na makina, kundi dahil kahit na ang itsura nito ay kaibig-ibig. Nakakatakot naman ang mga galaw nito dahil sa pagiging makina. Tulungan mo akong magpalit ng damit, matutulog na ako, kayo na lang mga lalaki ang magpalit. Ang mas nakakatakot pa, nang sumilip ang asawa sa kanya sa pamamagitan ng salamin, ay bigla siyang nakalingon, na para bang may kakaibang pang-anim na sentido. Pero ang anak niyang si Martin, ay hatol na nga naman ng kamatayan. Dagdag pa, mukhang walang pinagkaiba si David sa isang batang tao. Nagsimulang mag-alinlangan ng asawa. Sabi ng asawa, kapag tinanggap na namin si David, ang pagmamahal niya sa kanya ay mag-iiwan ng walang hanggang marka sa puso niya. Kaya hindi na maibibenta ulit ang batang robot. Kung magdesisyon ang mga mag-aampon na ayaw na sa bata, babalik lang siya sa kumpanya at sisirain. Kahit na hindi pa sigurado ang asawa sa loob-loob niya, pumirma pa rin siya sa kasunduan sa pag-aampon. Pagkatapos, lagi nang nakakapit si David sa nanay niya. Nang una ay hindi sanay ang nanay. Hindi lang dahil lagi siyang bigla-bigla na lang sumusulpot, pati ang medyo pilit niyang ngiti, at ang matagal niyang pagtitig sa kanya, ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding diskumpor. Pilit itong iniiwasan ng nanay. Minsan nga ay nilolak pa niya si David sa aparador. Pero di nagtatagal ay nagsisisi rin siya. Binubuksan niya ang pinto at pinalalabas si David. Kaya naisip ni David na ito ay isang sinanay ang naglalaro ng tago-taguan sa kanya. Kaya nangyari ang nakakahiyang pangyayari. Nahanap na kita. Lumabas ka na, bilis. Isara mo ang pinto. Ang mga kilos ni David ay ikinagulat ng nanay niya. Akala niya ay hindi na niya tinanggap na ako sa pamilyang ito. Pero isang simpleng pangyayari lang ang nagpabago ng pakikitungo sa akin ni Mama. Habang kumakain kami, nakita ni David ang pasta na nakasabit sa labi ni Mama. At bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Pagkatapos ng maikling pagtataka ni Mama, natawa na rin siya, at tila matagal na nilang hindi nararanasan ang ganitong kaligayahan. Sa kanilang pamilya, parang binasag ng sayang ito ang isang uri ng hadlang. Nang dumating ang gabi, hindi lang basta-basta, si Mama mismo ang nagpalit ng damit ni David, kundi mahinahon din niyang kinwentuhan ito ng mga kwentong pambata, hanggang sa makatulog. Nakatingin siya kay David na mahimbing na nakahiga sa kama. Para bang nakikita niya ang sarili niyang anak. Habang tumatagal ang panahon, isang umaga rin ay nagdesisyon na ang nanay, na susundin na niya ang nakasulat sa instruction manual, para ma-activate na ang pagmamahal ni David.
Pagka-activate, ang robot na bata ay ituturing na ang unang taong naging ina niya, at ang pagmamahal sa ina ay mag-iiwan ng marka magpakailanman sa kanyang pangunahing programa. Mula noon, ang ina na ang naging tanging dahilan ng kanyang pag-iral. Simula nang matanggap niya ang walang kondisyong pagmamahal ni David, unti-unting napunan ang pagkukulang sa puso ng ina, at napawi ang kanyang kalungkutan. Muli na namang nagliwanag ang kanyang mundo, at masayang nakakasama na niya ang kanyang asawa sa mga sosyal na pagtitipon. Para bang nahanap na niya ulit ang dating siya, ngunit hindi niya alam na sa panahong iyon si David ay bagamat may mukha ng isang 8 taong gulang na bata, ay nasa yugto pa rin ng pagiging sanggol ang kanyang pag-iisip, hindi pa ganap na nabubuo ang kanyang sistema ng emosyon. Kaya madalas siyang nadadapa sa di maipaliwanag na takot at pagkabalisa. Kaya minsan ay hindi niya mapigil ang tanungin ng kanyang ina, "Mamamatay ka ba?" Sa bahagyang nanginginig na tinig ng bata, nakatago ang kalungkutan at takot na hindi niya mismo maintindihan. Sa sandaling ito, hindi na siya perpektong robot, kundi isang batang natatakot mawalan ng ina. "Mahal kita, Mama. Sana'y hindi ka na mamatay." Magpakailanman, matalinong napansin ng mama si David, na nagpapakita ng di pangkaraniwang pagmamahal. Muli itong nagpaalab sa pag-ibig niya bilang ina, at binigay pa niya kay David ang dati niyang paborito, na larwang teddy bear na may intelligence. "Teddy, si David ito." "Hello, Teddy." "Hello, David." Agad na naging matalik na magkaibigan sina David at Teddy, pinakamagandang magkaibigan. Hanggang sa dumating ang balitang nagbago ng lahat, ang nakamamatay na sakit ni Martin, anak ng nanay, ay bigla na lamang gumaling. Si Martin ito. "Siya ang anak ko." Nakatingin sa mahihinang batang lalaki sa wheelchair, isang komplikadong emosyon ang sumagi sa puso ni David. Unang beses niyang napagtanto, na simula sa araw na ito, hindi na lang siya ang anak ng kanyang ina, pero wala siyang sama ng loob sa kuya niyang si Martin, kundi nagsisikap na makibagay sa bagong relasyon sa pamilya, na tinatrito si Martin ng may dalisay na kabutihan. Subalit si Martin nang magising, ay puno ng pagtataboy sa biglang sumulpot na kapatid, lalo na nang matuklasan niya na si David, ay hindi naman pala isang laruan, at higit pa sa pag-iisip at pag-aaral, ay mas kamukha pa niya ang isang perpektong anak. Isang lihim na pagkagalit ang sumagi sa kanyang puso. Sinimulan na niyang sadyain o di sadyain na asarin si David, at may pagkukunwaring kinuha ang kwentong pambata na si Pinocchio, para ipabasa sa kanila ng nanay. Magugustuhan talaga to ni David. Plano niyang gamitin ito para mapahamak si David, pero hindi nagalit si David. Ang naitandaan lang niya ay ang huli sa kwento. Nakilala ni Pinocchio si Blue Fairy, at naging totoong bata siya dahil kay Blue Fairy. At nakabalik na siya sa piling ng kanyang pamilya. Napahanga nito si David, pero lumala ang pang-aasar ni Martin. Paulit-ulit niyang ginagawa ito kay David. Kinukulit niya ang kaibigan niyang si Teddy. Ang kawawang teddy bear ay umiiyak na lamang tuwing gabi. Tumahi siya ng sarili niyang sugat. Ang mas malala pa, sinadya niyang labis-labis na kumain sa harapan ni David. Ipinapakita ang robot, isang pribilehiyo ng tao na hindi kayang gawin ng robot magpakailanman. At ngayong beses na ito, si David ay talagang nainis. "Masisira ka." Nang matuklasan ng nanay niya, huli na ang lahat. "Huwag ka nang kumain, David, huwag na." Sa malamig na silid ng inspeksyon, ang binuksan ng tiyan ni David ay wala siyang naramdaman, na kahit kaunting sakit o takot. Sa halip, dahil sa nanay niya na patuloy na nakahawak, sa kanyang kamay ay nakadama siya ng matinding kaligayahan. Ngunit hindi niya namalaya na nang ang nanay niya. Nang makita ko ang katawan niyang nakabukas, ang pagtataka sa mga mata niya sa isang iglap. "Monica, huwag ka nang magsalita." Pagkatapos ayusin ni David, lalo pang lumala ang sama ng loob ni Martin. Pinaggupit niya si David ng buhok ng nanay niya ng hating gabi. Sabi niya, mas mamahalin siya ng nanay niya dahil doon. "Diretso na lang kaya natin siyang tanungin." "Hindi pwede, dapat lihim to."
Sisilip sa kwarto ni Mama paggabi na. Tapos kukutonggan ang buhok niya. Ang masamang plano ay naniwala ang inosenteng si David. At dahil dito, si Mama at ang asawa niya ay nagulat ng husto. David, bakit mo ginawa yon? Sumagot ka nga, peste, bakit? Sinaktan mo siya, sisirain mo siya, huwag mo siyang saktan. Gusto ko lang na mahalin ako ng higit ng mama ko. Pagkatapos, akala ng mama ay pag-aaway lang ng mga bata, hindi naman niya gaanong inisip, pero hindi ganoon ang tingin ng asawa niya. Sa palagay niya, dahil marunong siyang magmahal, makatuwirang ipagpalagay na, marunong din siyang maghinanakit. At saka, walang nakakaalam kung siya'y mapipilitan, at ano ang kanyang gagawin. Marahil ay ipapabalik sa kumpanya ng mga makina para sirain. Ito lang ang pinakamagandang solusyon. Naguguluhan ang nanay. Pero ang sumunod na nakakatakot na pangyayari, ay nagpatibay sa kanyang desisyon. Ang pagbabago ay naganap sa birthday party ni Martin. Isang grupo ng mga masamang bata ang gustong saksakin si David, para malaman kung masasaktan ba siya. Siya ay nagpanik, kusang loob na lumapit kay Martin para humingi ng tulong. Tulungan mo ako, bitawan mo ako, tulungan mo ako, Martin, bitawan mo ako, Mama. Mama. Nag-agawan ang dalawa, at aksidenteng nahulog sa pool sa likuran nila. Agad na tumalon ang mga matatanda para iligtas sila. Mahigpit pa ring nakahawak si David kay Martin. Ilang matatanda ang nagkaisa para maalis lang ang kamay niya at mailigtas si Martin. Pero parang wala silang pakialam kay David. Hinayaan na lang siyang mag-isa sa ilalim ng tubig. E di naman siya talaga mamamatay. Ang aksidenteng ito ang naging dahilan ng pagbagsak ni Mama. Ang panghuli niyang pagsubok. Sa wakas, nagpakatatag na siya. Dinala niya sina David at Teddy sa isang liblib na lugar. Para hindi na sila makauwi pa. Hindi. Mama, patawad. Hindi sana ako kumain, hindi sana kita ginupitan ng buhok, hindi rin sana kita sinaktan, pati si Martin. Bitawan mo. Umiiyak si David sa takot, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa nanay niya, pero matatag na umalis ang nanay niya. Nanay, naging isang batang lalaki na ako, parang isang pinaglaro ang manika, makakauwi na ba ako? Pasensya na, hindi totoo ang mga kwentong pambata. At hindi ka rin totoo. Ang pag-iyak ni David na puno ng sakit ay nag-ugong sa kagubatan. Akala niya noon, kapag nabuhay siya na parang si Pinocchio, makukuha niya ulit ang pagmamahal ng ina. Nanghihingi siya ng tawad sa kanyang ina para bigyan siya ng pagkakataon. Ang tunay niyang anak, pero para makaiwas sa gulo, tinulak pa rin niya ng may pagkawalang awa si David, at pinigilan ang pagluha habang nagmamaneho ng mag-isa. Ang anino ng humahabol sa rearview mirror ay lalong lumalabo, ngunit ang kanyang kawalan ng pag-asa at kawalan ng tulong ay lalong lumilinaw. Pero hindi inakala ng sinuman. Ang pagtalikod na ito, sisimulan ni David ang isang paghanap sa kanyang ina na tumatagal ng 2,000 taon. Si David at si Teddy ay naglalakad sa kagubatan, nang walang direksyon. Gusto niyang mahanap ang Blue Fairy. Basta maging totoong tao na siya, maaari na siyang makabalik sa piling ng kanyang ina. Nang biglang, isang truck ng basura ang pumasok sa kagubatan, at nagbuhos ng mga tambak na sirang makina. Pagkaalis ng truck ng basura, isang grupo ng mga sirang robot na may kapansanan sa katawan, ay agad na nagsilapit. Sila'y naghanap sa mga piyesang ito, ng mga nawawalang bahagi ng kanilang katawan. Kahit na ang mga piyesang ito ay sira na at luma na. Pero at least, naka-install pa rin at magagamit pa. Bigla, lahat ng mga robot ay takang-taka at nakatingin sa langit. Nakakita sila ng isang napakalaking sasakyang pangkalawakan na hugis buwan. Dahan-daang bumababa. Agad na nagsitakbuhan ng lahat ng robot dahil sa takot. Mga tao pala ito sa slaughterhouse ng mga robot. Sila ang huli sa mga robot na tumatakas. Para sa mga taong napupuot sa artificial intelligence. Pagpapakita ng proseso ng pagsira. Madali lang, si David at ang ibang mga robot ay nahuli na sa slaughterhouse. Puno ang paligid ng mga taong nagsasaya. Dahil ang mga paraan ng pagsira sa mga robot dito ay napakarami.
Ang iba ay nilalagay sa loob ng kanyan at pinaputok. Ang iba naman ay hinihiwa sa gitna. May mga kinakain ng sulfuric acid. Kahit may pain receptors sila, walang nakakaramdam ng awa. Dahil mga electronic circuit lang naman sila. Pinagmasdan ni David ang mga robot na malupit na pinatay. At lubos ang kanyang takot. Kusa niyang hinawakan ang kamay ng robot sa tabi niya, humihingi ng proteksyon. Ang robot na ito na may magandang mukha ay si Joe. Siya ang pinakabagong modelo ng companion robot. Para mas maintindihan, isang elektronikong kasintahan na espesyal na ginawa para sa mga babae. Dahil sa kanyang napakagandang anyo, siya ay napakapopular sa mga babaeng kliyente. Ngunit isang araw, habang handa na siyang magtrabaho, natuklasan niyang ang kanyang babaeng kliyente ay nakahandusay na sa isang dambuhalang duguan. Kasi, natuklasan ng asawa ng babae ang sikreto nitong pag-upa ng robot na kasintahan. Sa sobrang galit, pinatay niya ito. Ang mas masama pa, sinisipan ng lalaki kay Joe ang pagpatay. Para maiwasan ang sapilitang pagkasira, napilitang alisin ni Joe ang nangangamba siyang tumakas dala ang kanyang identity chip. Ngunit hindi sinasadya, napadpad siya sa isang iligal na pagawaan ng mga robot na parang isang katayan. Samantala, ang naiwang si Teddy ay hindi sumuko kay David. Palihim siyang pumasok sa katayan. Ngunit nadapa siya habang tumatakbo papunta sa kulungan ni David. Buti na lang at agad din siyang natagpuan ng isang mabait na batang babae. Ano ang pangalan mo? Hello, Teddy. Hello, David. Nakatulala ang batang babae kay David. Kayumanggi ang buhok, mapupungay ang mga mata, at malinis ang mukha. Parang hindi naman siya ang itsura ng dapat nakakulong sa hawla. Dali-daling hinanap ng batang babae ang kanyang amang nagtatrabaho sa slaughterhouse. At sinabi sa kanya ang tungkol sa batang lalaki sa loob ng hawla. Pagkatapos tingnan ng ama ang CCTV. Tunay nga at nakita niya si David sa loob ng hawla. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng teddy bear ko. Sinabi ko. Tinawag ng ama ang kasamahan niya at nagtungo sa holang bakal. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang kakaibang aparato na kayang tumago sa balat. Agad na ipinakita ang masalimuot na mekanikal na istruktura sa loob ni David. Kahit natuklasan nilang robot siya, namangha pa rin ang lalaki sa kakaibang katangian nito. Hindi makapaniwala na ang buhay na batang lalaki ay isang robot pala. Ang lalaking naawa, hindi niya kayang patayin si David. Pero ang amo niya, wala siyang pakialam. Kahit panalaman niyang si David pala ang kauna-unahang robot na bata sa buong mundo na hindi pa naipapahayag. Alam na niya na magkakaroon siya ngayong gabi ng isang natatanging palabas. Si David kasi, para siyang tunay na batang tao. Ipinakilala ng tagapangasiwa ng slaughterhouse bilang pangunahing atraksyon. At si David, dahil sa takot, ay mahigpit na nakahawak kay Joe at ayaw bumitaw. Sa huli, pareho silang dinala sa lugar ng pagpatay. Pero si David ay kamukhang kamukha ng isang batang tao. Agad na nagbago ang tingin ng mga taong nanunood. Nang mga oras na iyon, isang malaking timba ng malakas na sulfuric acid ang inilagay sa ibabaw ng ulo ni David. Isang patak ng sulfuric acid ang tumulo sa balikat ni David. Umalingasaw ang nakakasulasok na usok. Si David ay lubhang natatakot. Huwag mo akong sunugin. Huwag mo akong sunugin. Hindi ako manika. Huwag mo akong patayin. Ako si David. Ako si David. Hindi naman nagmamakaawa ang robot. Sino kaya siya? Ang pagmamakaawa ni David na halos mapunit na ang kaluluwa. At ang kanyang kamukha niyang mukha ay nagpatulala sa mga taong nanunood. Ang kaninang karahasan ay napalitan ng pagkagulat. Bigla na lang may nagsimula sa mga manunood na manguna sa pag-atake sa malamig ang puso nitong amo. At ang kilos na ito ay agad na nag-alab. Sa galit ng lahat ng nasa paligid, ang mga taong nagwawala ay gusto lang maghiganti. Sino man ang pagtuunan ng pansin. Sa gitna ng karamihan, ang buong slaughterhouse ay nagkagulo. At sina Joe, David, at Teddy ay agad na tumakas. Sa impyernong ito na puno ng dugo, nalaman ni Joe na si David ay maghahanap ng manika, ng Blue Fairy sa kwentong The Adventures of, para magpasalamat sa bagong kaibigan. Dahil sa pagliligtas ng buhay na nagkataon lamang, nagpasya siyang sumama sa kanya at magtulungan, upang hanapin ang isang tinaguriang
dalubhasa sa lahat ng bagay na sinasabing nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa mundo. Punong-puno ng pag-asa ang sabi ni Kiao, na kapag nahanap na nila ang doktor na ito, ay tiyak na malalaman na nila kung nasaan ang Blue Fairy. Naglakad sila patungo sa direksyon ng buwan, at sadyang sumakay sila sa isang masasakyan. Papunta kami sa syudad na hindi natutulog kung saan naroon ang doktor. Isang modernong lungsod na puno ng karangyan at kasiyahan. Puno ng mga tukso sa lahat ng dako, sa gitna ng kagandahang asal na kumikinang sa niyan. Nakatago ang maliit na opisina ni Dr. Manghuhula. Ang doktor na ito ay isang coin-operated na question-answering robot pala. Karaniwan lang siyang sumasagot ng mga pangkaraniwang tanong. Ngunit nang biglang sumagi sa kanilang isipan, pagsasama-sama ng database ng karaniwang kaalaman at mga kwentong pambata, nang magtanong tungkol sa mga clue patungkol kay Blue Fairy. Bigla na lang nagkaroon ng abnormal na estado ang doktor. Pagkatapos maitim ang screen, unti-unting lumitaw ang isang teksto na parang hula. Nagsasabi ito na mayroong isang kapangyarihan, na kayang gawing maliit na bata ang isang robot, sa dulo ng mundo, sa lugar kung saan umiiyak ang leon. Manhattan. Pagkarinig niya nito, si David ay agad-agad nang gustong umalis. Ngunit pinigilan siya ni Joe. Sabi nito, ang Blue Fairy ay baka wala naman talaga, o kaya naman ay isang uri lamang ng panloloko sa artificial intelligence. Isang computer virus sa isipan. Dahil kinasusuklaman sila ng mga tao. Agad na umalma si David kay Joe dahil sa galit. Sabi niya, hindi naman siya kinasusuklaman ng nanay niya. Iisa lang siya. Pag naging tao na lang daw siya, mamahalin na siya ng nanay niya tulad ng pagmamahal nito kay Martin. Pero kalmadong sinabi ni Joe ang mapait na katotohanan. Hindi ka mahal ng nanay mong tao. Ang mahal niya ay ang mga bagay na ginagawa mo para sa kanya. Para sa akin, gaya ng ginagawa ko sa mga bisita ko. Hindi nila mamahalin ng isang robot na walang laman na katawan. Gusto ni Joe na manatili si David kasama niya. Pero nagpaalam lang si David kay Joe at umalis na mag-isa, habang si Joe naman ay palibhas ay hinahabol na ng mga pulis pagkalabas niya ng gate. Nakita ni David ang isang helicopter na walang bantay. Tapos, habang walang nakakapansin, palihim siyang umakyat. Pero dahil walang karanasan sa paglipad at hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan, nawala sa kontrol ang helicopter. Sa makipot na kalye, nagwala ito, at aksidenteng nabaligtad ang sasakyan na pinagkulungan kay Joe. Mumuli siyang iniligtas ni David si Joe. Ngumiti si Joe kay David sa bintana, kahit na hindi siya nagtitiwala sa mga tao. Pero handa siyang tulungan si David na matupad ang imposibleng hiling. At sa huli, si Joe mismo ang nagpilot ng helicopter. At isinagaw si David patungo sa nalubog na Manhattan. Ang syudad na ito, isang tahimik at walang buhay na guho. Mga sirang pader at gusali na tahimik na nagkukwento ng dating kaluwalhatian ng sibilisasyong pantao. At sa gitna ng lungsod, nakita na nila ang estatwa ng leon na umiiyak, at sa gusaling nasa itaas ay natagpuan ang isang nakatagong opisina. Pero wala roon ang Blue Fairy, isang batang lalaki lang na nakaputing damit na kamukha ni David. Ikaw ba ako? Ako si David. Sabi ng batang lalaki na ang pangalan din daw ay David. At sinabi pa niyang totoong tao siya. Isang galit na hindi pa niya nararamdaman. Ang bumalat sa puso ni David. Natatakot siyang maaga ng kopya. Ang lahat ng sa kanya. Mas natatakot pa siyang mahati ang pagmamahal ng ina. Sa puso niya, dapat siya lang ang minamahal ng kanyang ina. Sa sobrang galit, dinampot ni David ang lamparang tanso sa tabi niya. Histerikal na binabato ang taong nakaputing damit, hanggang sa mabasag ang ulo nito. Ayaw pa rin tumigil. Natakot si Kiao sa pangyayaring iyon kaya tumakbo siya palayo. Sa isang iglap, si Professor Harvey, ang lumikha kay David, ay biglang sumulpot at nagpigil. Lumalabas na matagal na pala siyang naghihintay. Lihim niyang tinatala ang bawat detalye ng kilos ni David. Pati ang patnubay ni Dr. Know-It-All ay maingat niyang binalak na patibong, para lamang mapatunayan kung ang mekanikal na buhay na ito ay tunay ngang may taglay na pagnanasa na tulad ng sa tao. Hinangaan ng propesor ang perpektong resulta ng eksperimento kay David. Ang mekanikal na batang ito ay magmamahal dahil sa mga kwentong pambata, at magsisimula ng isang kahanga-hangang paglalakbay para hanapin ang Blue Fairy.
Ang pagpupursiging ito para sa pangarap, ay kahawig na kahawig ng paghahangad ng tao sa kanyang mithiin. Lahat ng ito ay nagpapakita na si David, ay mayroon ng sariling pag-iisip. Ang eksperimento ng propesor ay talagang nagtagumpay. Nakalikha siya ng isang makina na nakakaunawa ng pangarap at pag-ibig. Akala ko ako lang ang kakaiba. Ang anak ko pala ang kakaiba. Napagtanto na ang malupit na katotohanan. Si David pala ay isang anino lamang ng kanyang anak. Ang propesor na nawalan ng kanyang anak, ay patuloy na gumagawa ng mga robot na kamukha ng kanyang anak, ngunit hindi niya naisip kung gaano ito kasama. Si David na tulala ay naglalakad-lakad mag-isa sa laboratorio, at hindi inaasahang nakakita ng napakarami pang mga robot na kamukha niya. Ganap siyang gumuho sa sandaling ito. Ang tinatawag na damdamin at alaala pala, ay mga standard na programa lamang sa isang assembly line. Pati na ang walang hanggang pagmamahal sa ina, ay mga code na mass-produced. Dito, libu-libong mekanikal na bata, ay walang kondisyong mamahalin ang kanilang mga magulang, at hindi na iyon magbabago. Ang pag-ibig na inaakala niyang kayamanan mula sa kanyang ina, ay isang murang default setting lamang pala. Hindi na mahanap ni David ang dahilan ng kanyang pag-iral, kaya't pinili niyang lumubog sa madilim na karagatan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot mamatay. Ang kamatayan para sa kanya ay kaligtasan na. Nasaksihan ni Joe ang lahat ng ito. Kahit na pareho silang mga nilalang na gawa ng makina, hindi pa rin siya makatangjing tumulong. Dahan-daang lumubog sa malalim na dagat ang metal na katawan ni David. Pinalibutan siya ng mga paaralan ng isda, at saka, isang pangyayaring parang sa engkanto ang sumunod. Parang mayroong puwersang umakay sa mga paaralan ng isda, na nag-angat kay David patungo sa isang mahiwagang lugar. Isang napabayaang Disneyland pala ito. Biglang napukaw ang atensyon ni David sa isang lugar. Muli na namang nagliwanag ang nawawalang pag-asa. Ngunit bago pa siya makalapit, hinailan na siya ni Joe pabalik sa pampang. Nakita ko siya, Joe. Nakita ko siya. Masayang sabi ni David kay Joe. Nakita niya ang Blue Fairy, subalit hindi pa man natatapos ang sasabihin niya. Muli na namang dumating ang mga pulis na huhuli kay Joe. Pag naging isang maliit na bata ka na, sabihin mo sa mga babae na umiral ako. Palm, Joe. Palm, David. Sa huling sandali bago siya dalhin, tinulungan ni Joe si David na simulan ang paglubog. Umiral ako. Pagkatapos, sina David at Teddy ay bumalik ulit sa ilalim ng dagat. Sa wakas, natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap na Blue Fairy. Napakaganda at napakabait ng itsura nito. Natulala si David, hanggang sa gumuho ang lumang Ferris wheel, at bumagsak sa helicopter. Hindi niya inalis ang tingin niya, mula sa kanyang puso, puno ng pag-asa na nakatingin siya sa Blue Fairy. Paulit-ulit na nananalangin sa bibig. Parang awa mo na. Parang awa mo na, gawin mo akong isang batang lalaki na may buhay. Parang awa mo na gawin mo akong isang tunay na lalaki, hanggang sa mamatay ang ilaw, hanggang sa yumanig ang yelo, nananalangin pa rin siya, ganun lang. Ang pagpupunyagi tumagal ng 2,000 taon, nang dumating ang bagong panahon, tinakpan ng bughaw na yelo ang buong planeta. Ang sibilisasyong pantao ay matagal ng alamat na lamang. Pinalitan ito ng mga higit na matatalinong nilalang na mekanikal. Natuklasan nila si David na nagyayelo sa kanilang pagsasaliksik, at tinulungan siyang mag-restart ng sistema. Si David, na nakatulog ng 2,000 taon, ay nagising na. Agad siyang humakbang patungo sa estatwa ng Blue Fairy. Matibay pa rin ang paniniwala niya na ang Blue Fairy ang makakatupad ng kanyang hiling. Doon niya muling makakasama ang kanyang ina. Ngunit kwentong pambata lamang iyon. Ang estatwa ng Blue Fairy ay nagkaroon na ng 2,000 taong pagkasira dahil sa yelo at nyebe, at lubhang mahina na. Habang buhay niyang hinanggad ang pangarap na iyon, at nabasag din sa kanyang harapan. Doon lamang napansin ni David, ang nagyayelong karagatan sa kanyang tabi, at ang mga kakaibang nilalang na nakapalibot sa kanya. Isa sa mga advanced na robot, ay ipinatong ang kamay sa noo ni David, at sinimulang basahin ang kanyang mga alaala. Isang napakahalagang dokumentong pangkasaysayan para sa kanila. Nang muling damilat si David, natagpuan niya ang kanyang sarili na bumalik sa
tahanan na kanyang pinangarap sa loob ng 2,000 taon. Tuwang-tuwa, tumakbo si David papasok at tinawag ang kanyang ina. Ngunit katahimikan lamang ang sumagot sa kanya, pati na ang biglang paglitaw ng asul na diwata sa labas ng bintana. Isa lamang itong ilusyon na nilikha ng mga mekanikal na nilalang matapos suriin ang alaala ni David. Isang panaginip na kanilang inihanda para mapasaya siya. Umaasa silang maging masaya si David, dahil si David ay kakaiba sa kanila. Kahit may kakayahan silang buhayin muli ang mga nilalang gamit ang gin. Wala naman pala silang alaala ng ina ni David. Dito dumating si Teddy na tahimik na naglalakad. At may kinuhang regalo mula sa kanyang katawan na kanyang iniingatan sa loob ng 2,000 taon. Ito pala yung isang hibla ng buhok na gupit ni David noon. Lihim itong kinuha ni Teddy at itinago sa katawan niya. Hanggang ngayon, maaari mo na siyang maibalik, di ba? Sinang-ayunan ng mga advanced na robot ang kahilingan ni David. Pero hindi rin naman sila makapangyarihan sa lahat, kahit kaya nilang buhayin ulit ang katawan ng tao gamit ang gene. Nakaimbak naman ang alaala ng bawat isa sa time-space trajectory, at isang beses lang magagamit ang time-space trajectory. Pagkatapos mabuhay ng isang araw, mawawala na siya ng tuluyan. Pero para kay David, sapat na ang isang araw na pagmamahal ng kanyang ina. Sumunod si David sa tagubilin ng robot at pumunta sa silid. Tulog na tulog ang kanyang ina sa kama. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina. Maingat na inalis ang buhok ng nanay niya. Tinignan ang mukha nitong laging nasa isip niya. Unti-unting nagising ang nanay mula sa pagtulog. Sa araw na ito, sa wakas, si David ay may kumpletong nanay na para sa kanya. Isang pagmamahal na walang halong iba. Maingat na nagtimpla si David ng paborito nitong kape. Nagsaya sa pagligo na inihanda ng nanay para sa kanya. Naglaro silang lahat ng taguan kasama si Teddy. Gumawa pa nga ang nanay ng cake para sa kanyang kaarawan. Pero mabilis lumipas ang isang araw. Unti-unting dumidilim ang kalangitan sa labas. Nakaramdam ng matinding antok ang nanay. At mapayapang pumikit ang kanyang mga mata. Mahimbing na natulog si David sa tabi ng nanay niya. May dalang ngiti ng kasiyahan habang natutulog. Iisangla niya ang walang hanggang pag-ibig at alaala. Sa pinagmulan ng kanyang mga pangarap, noong simula pa lang ng pelikula, nang imungkahi ng propesor na lumikha, ng mga batang robot na may damdamin. Mayroong nagtanong, kung ang isang robot ay magbibigay ng lahat ng pagmamahal nito sa isang tao, responsibilidad ba ng tao iyon? Ang sagot sa katanungang ito ay nananatiling palaisipan. At ang pelikulang ito, bagamat tila tinatalakay ang artificial intelligence, ay talagang isang refleksyon ng kalikasan ng tao. Tanungin natin, ano nga ba ang pinakamahalaga sa mundo? Ang sagot ay tiyak na pag-ibig. Lahat ng nilalang ay may kakaibang pagkakatulad. Ang paghahangad at pagbibigay ng pag-ibig. Hindi nga natin maisip, kung isang araw, magising ka, at biglang mawala ang salitang pag-ibig sa mundo. Ano na lang ang matitira, kundi ang malamig na mga code at ang makina lamang na paghinga. Kaya naman pahalagahan ang bawat taos-pusong damdamin sa paligid mo. Yung taong naghihintay sa'yo pag uwi mo sa hating gabi. Yung mag-ingat ka na kahit basta, ay puno ng pagmamahal. At ang mga lamang na nakatago sa mga detalye. Dahil ang mga bagay na ito, ang tunay na superpower ng tao. Ang pag-ibig ay hindi palamuti ng buhay, kundi ang pinagmumulan ng liwanag ng lahat. Kaya nitong gawing tula ang mga pang-araw-araw na bagay. At maging ang maikling buhay, ay mag-iiwan ng walang hanggang marka sa sansinukob.